At sa punto pong ito, alamin naman natin ang damages sa agriculture sector ng Mayon Ashfall kasama si Assistant Secretary Joycel Panlilio, Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture. ASEC, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Okay, ma'am, ano na po yung pinakahuling assessment ng Department of Agriculture sa lawak ng pinsala sa sektor ng agrikultura na dulot nitong ashfall at patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon? Ayon po dun sa pinakahuling ulat na amin pong natanggap, ito po ay noong nakaraang May 8 pa po, 2026. Ang area affected na po nitong Bulkang Mayon, na ashfall po ng Bulkang Mayon ay 102 hectares na po ito. At ang apektado po ay 228 farmers na po ang apektado nito, at ang halaga po ng damage po sa ating agricultural products ay 13.02 million pesos na po. Asek, sa mga lugar pa po na hindi pa mapasok dahil sa panganib, gaano po kahirap yung pagsasagawa ng full damage assessment at ano po yung contingency plans ng DA kung magpapatuloy pa itong volcanic activity? Dahil nga po patuloy pa po itong ashfall po sa Bulkang Mayon, meron po talagang kahirapan at challenge para po ma-assess po kung ano po talaga yung extent ng damage, lalong-lalo na po doon sa permanent danger zone. So ang ginagawa lang po ng Department of Agriculture ay patuloy po yung pagmomonitor po ng mga areas po within po doon sa 7 to 8 kilometer radius po, at lalo na po kung kapag ito po ay nakita na pong safe na pong puntahan at magkaroon ng assessment po. Pero ang aming pong regional field officer sa Region 5 ay closely monitoring po with our local government units at saka po sa kanilang mga municipal agriculture offices po. Pati po meron po tayong mga field personnel po doon na kanila pong nakakasama. Asek, follow up lang po, no? Ano po yung mga pananim at kabuhayan po na pinaka-apektado ng mga kaganapan ngayon? Ayon po dun sa available na data po namin, ang pinaka-affected po ay yung high value crops. Sa kabuuang damage po ay kalahati po ay high value crops po ang apektado. Ito po yung mga gulay po natin. At pumapangalawa po dito ay ang bigas at susunod po ang livestock. At ang pinaka-konti po na damage sa naitala ay doon po sa ating corn. Okay, Asek, sa ngayon, paano po tinutulungan ng DA yung mga magsasaka na nawalan ng pananim, lalo na yung mga nagtatanim ng palay, gulay, mais, at yung mga high value crops? Ano po yung mga agarang ayuda at agricultural inputs na naipamahagi ng DA sa mga apektadong komunidad sa Albay? Ilan po doon sa tulong na inaabot po ng Department of Agriculture ay yung pagbibigay po ng farm inputs, kamukha po ng mga buto, pataba, pesticides po, at ilan pong mga farm tools. Ang halaga po nito ay inaabot po ng 49 na milyong piso. At para naman po doon sa ating mga mangingisda, meron pong tulong na ipinapaabot po ang ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources in the form po ng tilapia fingerlings na umaabot po ng 648,000 pesos ang halaga. At meron din pong mga feeds and supplements na pinapamigay po. Ito po ay nagkakahalaga po sa ngayon ng 151,000. At nakahanda rin po ang ating NFA para po mag-distribute din po ng palay milled rice po sa ating mga local government units na apektado po nitong ashfall po natin. Ito po ay mga 18,470 metric tons. At para naman po dun sa ating mga magsasaka at mangisda na agaran pong makapagpanimula kapag pwede na po, ay pwede rin pong mangutang po sila sa ating Agricultural Credit Policy Council para po doon sa survival and recovery loan program po ng Department of Agriculture. Ito po ay pwede pong umabot hanggang 25,000 pesos po. Wala po itong interest at ang pwede po nila itong bayaran hanggang sa 3 taon po at meron din pong moratorium. Hindi po muna nila kailangang magbayad sa loob ng 1 taon kapag natanggap na po nila itong utang na ito. At para naman po doon sa mga damage na kanila pong naranasan ay meron pong insurance po na sila matatanggap mula po sa impulsive po ng insurance mula po sa Philippine Crop Insurance Corporation po natin.
Asek, sa usapin naman po ng livestock, paano po tinutugunan ng DA yung pangangailangan ng mga alagang hayop na naapektuhan din itong ashfall at ang volcanic activities? Sa ngayon po ay meron po tayong itinayo na shelter po para po sa ating mga livestock at tayo po ay mahigpit na nakikipag-ugnayan din po sa veterinary offices po ng probinsya at sa mga lokal na pamahalaan para po ma-monitor po ang kalagayan ng mga hayop na apektado po nitong ashfall. At meron din po tayong tulong na binibigay sa kanila na kung sila po ay nakakaranas na po ng sakit ay may mga gamot po na pwede po tayong itulong sa kanila. At meron din po tayong distribution ng mga cattle feeds dito po sa Kamalig and Ginubatan Island. At syempre po ay hindi po tayo tumitigil sa maigting na pakikipag-ugnayan po sa Disaster and Risk Reduction Management Office po ng probinsya at ng mga LGUs po. Well, Asek, paano naman monitor ng DA ngayon yung presyo at supply ng mga agricultural commodities sa mga apektadong lugar upang maiwasan yung pagsipa ng presyo, lalo na ng pagkain? Meron po kasi ang DA na tinatawag na bantay presyo. Ito po ay sa bawat regional office po namin. At ang aming pong regional office through our Agribusiness and Marketing Assistance Division, patuloy po silang nagmamonitor ng presyo sa merkado. Nakikipag-ugnayan din po sila sa ating mga municipal agriculture offices po doon ng mga lokal na pamahalaan sa area po at pati po sa mga stakeholders ay meron din pong pakikipag-ugnayan. At para nga din po na Mukhang naputol yung ating linya ng komunikasyon kay ASEC. Muli nakapaningin po natin ang Assistant Secretary Joyce Panlilio ng Department of Agriculture.